raw magkikialam ang gobyerno ng Pilipinas kung ipaaaresto ng Interpol si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ang kanyang mga naging testimonya sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon. Magbabalita si Marian Enriquez. Magkatabi pa sa pagdinig ng House Quad Committee ang matagal nang magkaaway na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila De Lima. Si De Lima, inirapan ang dating Pangulo nang ungkatin ni Quadcom Co-Chair Dan Fernandez ang isang article tungkol sa pagtawag umano ng Department of Justice kay De Lima na mother of all drug lords. I would like to congratulate them for making this statement. That is a fictitious, bogus allegation against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin. Umamba pa si Digong kay De Lima. Si dating Senador Antonio Trillanes IV hinamon ulit si Duterte na pumirma ng bank secrecy waiver kaugnay sa nadiskubring bilyon-bilyong piso raw na deposito sa bank accounts ng pamilya Duterte. We've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Sa gigil, inambahan ni Duterte na babatuhin ng mikropono ang dating senador. Sabi Bago yan, mismong sa bibig ni Duterte nang galing na may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. ako, marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 nagluluto. Sinadya ko talagang patpatayin. Marami akong pinatay na pulis na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Pero ngayong retirado na, sabi ni Digong, Hindi na ako papatay siya. Retired na ako eh. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. So, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yun. kasabay niyan kinumpirma niyang meron ngang reward system para sa mga pulis kapag nagtagumpay sila sa operasyon. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos kasi nahuli ka agad. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Pero nang matanong kung galing ba sa confidential funds ang pera para sa police operations at reward system, iwas sa pagsagot si Digong. Ang sinabi niya, galing yon sa sobrang pondo ng kanyang kampanya noong tumakbong Pangulo. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Ano na ako eh, nakahawak ko na the money I was holding was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. President. Maniwala. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli Mr. President, you cannot ask question. Inamin din ni Duterte na wala siyang proseso sa pagkumpirma ng mga pangalang nasa drug watch list, kaya bahagya pang nagkainitan nang maungkat ang tungkol sa tinatawag na Davao model ng war on drugs. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Pero pinabulaanan at tinawag na stupid allegation ng dating Pangulo ang pahayag noon ni retired Police Colonel Royina Garma na mayroong binuong Davao Death Squad. Sa kalagitnaan ng pagdinig, biglang umapir si VP Sara Duterte at nagmano sa kanyang ama. Umupo pa siya malapit sa dating Pangulo.
Matapos ang hearing, ito ang sagot ni Digong ng kamustahin sa pagdalo sa pagdinig. Maganda. Paano naging maganda, sir? Enjoy ako. Paano kayo nag-enjoy, sir? Magsabihin ng totoo. Kasi hindi ako marunong mag-lie. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.